Happy New Year mga kabads! At kumusta ang New Year's Eve ninyo? And as we welcome 2026, I just want to take a moment to reflect on 2025. At syempre, sa lahat ng mga pinagdaanan natin, dahil sa totoo lang, gratitude starts kapag inaalala natin kung saan talaga tayo galing. You know, sometimes it's so easy to compare our lives to others. Grabe, ang swerte nila, no? Sana all. Ba't kaya ang galing nila? Bakit kaya ang swerte nila? Bakit kaya parang ang dali lang sa kanila makuha yung mga bagay-bagay? Pero ito lang masasabi ko, don't ever do that at wag na wag mo yan tatanungin or sasabihin sa sarili mo. Dahil sa totoo lang, first of all, everyone's timeline and background are totally different at may kanya-kanyang bagay na nakalaan para sa atin. Hey, it's me, Bads Veron. It's another day, another ka-vlog-vlogan. Galit na galit. For today's ka-vlog-vlogan mga kabads, isi-share ko nga sa inyo yung mga ibang kaganapan namin ngayong New Year's Eve. At syempre, gusto ko nga mag-share sa inyo ng simple testimony. Alam niyo ba mga kabads, gusto ko lang sabihin sa inyo yung totoo. Minsan tinatamad na talaga akong mag-voice over. Yung tipong tinatamad na ako kasi sa dami ng gusto kong sabihin at sa dami ng iniisip ko, hindi ko na alam ano yung pinaka mahalaga bang i-share ko sa inyo. At aminin natin, kapag medyo seryoso ang usapan, kaunti lang talaga yung views. Pero lagi ko nga binabalikan, bakit nga ba ako gumagawa ng mga videos? Diba sa una pa lang, hindi naman para sa views, kundi para sa memories. At kahit konti lang yung mga nanonood, kahit papano, no? Diba? Iba pa rin kung may matouch tayong tao. Malay natin may iilan sa inyo na sumusubaybay at patuloy na nai-inspire. Pero alam nyo, aminado din ako sa totoo lang, alam ko sa sarili ko na medyo nawawala ako sa track ko. Pero it's okay not to be okay. Okay lang minsan kung naiiba ang daan, pero ang pinakamahalaga, babalik pa rin ako. Ano pa nga ba ang magagawa natin? Kung nangyari na, di nangyari na. Kaya nga laging may bagong umaga. And let's take that as an opportunity. And this year, aminado ako, medyo naglaylo ako. Aminado ako na medyo kumawala ako sa comfort zone ko. Pero ito lang yung masasabi ko, mas naging matapang ako. Mas naging matapang akong subukan kahit hindi ako sigurado. At inaamin ko na marami akong bagsak sa standard ko. Pero masaya ako, at least I tried it. Medyo may mga iilang bagay rin akong mga ginawa na hindi ko alam na magagawa ko pala. At minsan talaga, no, yung panahon o yung mga pangyayari, yun talaga yung magtuturo sa'yo. Minsan feeling mo mali yung dinaanan mo masakit yung part na yon. Pero ang pinakamahalaga, kahit ano pa man yon, hindi ka pababayaan ni Lord. Alam nyo, minsan gusto kong mag-voice over o yung vlog ko, yung nakakatawa, nakakatuwa, di ba? Very entertaining. Pero ewan ko ba, bakit parang nauuwi sa podcast? I'm very sorry. Medyo seryoso yata talaga yung pagkatao ko. Ewan ko ba, ganito yung hilig ko, yung mag-share ako sa inyo ng vlog, there's something na may mai-share ako about sa life ko na pwede kong mai-share sa inyo, na parehas tayong may matututunan sa buhay. At alam mo, ano yung pinakamahalaga? Yung mag-glorify natin si Lord. Alam niyo ba, sa totoo lang, itong vino-voice over ko sa inyo ngayon, wala talaga to sa script. I mean, wala ito sa outline. Kasi yung pinaka-team na gusto kong i-share sa inyo, yung transition ng buhay. Huwag kang mainip sa buhay mo, and life must go on. And gusto kong itanong, ano yung gagawin mo para ngayong New Year na ito? Sa taong 2026, kung gusto mo talagang magkaroon ng pagbabago. At ito na nga, i-share ko nga sa inyo ng saglitan, kung paano talaga kumikilos si Lord sa buhay natin. At ito na nga, gusto kong i-share sa inyo. Well, hindi naman po kami galing sa mayamang pamilya. Maybe yung ibang tao, sinasabi nila yung lolo at lola ko, may mga lupain sila. Pero honestly, wala po akong naabutan yan at wala rin naman pong pinamana sa amin. So hanggang kwento na lang po yung alam ko. At alam nyo, kung nasaan man kami ngayon, masasabi ko, Lord, thank you po, malayo na, umuusad na. Pero ito po yung masasabi ko, yes po, pinaghihirapan po talaga namin to. Pero syempre, wala rin ang lahat ng paghihirap, lahat ng pagsusumikap kung hindi kasama ang dasal. At alam nyo, ngayon ko lang na-realize yung mga taong nagsasabing, Lord, hindi ko po to deserve. Kasi nasa isip ko noon pinaghirapan mo naman talaga kaya deserve mo. Pero hindi pala ganon. Hindi naman sa kinokondemn natin yung sarili natin. Pero kung titignan mo talaga yung bawat kasalanan ginagawa natin, pagtalikod kay Lord, but still namamangha ka pa rin kung paano ka faithful sa'yo si Lord. Grabe Lord, deserve ko po ba talaga lahat ng blessings na to? And I know, habang nabubuhay ako, hindi ka pa po tapos. Wait lang po. Baka akala nyo yung mga blessing talaga mga million billion
million na po, no? Hindi po ako anak ng kontraktor. Hindi po ako biglang pinamanahan ng sobrang daming blessing. Pero ito yung may pagmamalaki ko po. Anak po ako ni Lord. Yung blessing na sinasabi ko sa inyo, yung peace sa buhay. Yung marunong kang makontento kung anong meron ka. Masaya ka para sa ibang tao. At syempre, hindi ka rin pinababayaan ni Lord sa araw-araw na pamumuhay mo. Ito yung totoong luxury, oh. Magkakasama kayong pamilya. Sama-sama kayo, nagkukwentuhan. May oras sa bawat isa. Dahil aminin natin, mabilis lang ang panahon. And thank you, Lord, talaga. Talagang babaguhin niya ang buhay mo once handa ka nang tanggapin siya at isuko ang sarili mo. At grabe, hindi ako magsasawang balikan ng buhay namin noon kasi yun yung mga nagpapatunay na may pagbabago at kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Basta matuto tayong sumunod sa Kanya at laging magdasal. Maybe some of you are wondering, bakit kaya sobrang grateful ako sa nakikita niyong buhay namin? And yes, sobrang nagpapasalamat po talaga ako kung alam niyo lang. Dahil ang sekreto lang naman talaga is maging masaya ka sa buhay mo. Huwag mo munang problemahin o hanapin yung mga bagay na hindi mo pa kaya. Maging masaya ka muna kung ano yung biyayang meron ka. Naku, hindi matatapos ang vlog na ito kung ikukwento ko nga ang lahat ng mga pangyayari sa buhay namin noon. Pero ito nga, isi-share ko nga sa inyo nung umuwi yung mama ko dito sa Pampanga. And yes, nung bumalik nga kami dito sa Pampanga, grabe, ang dami talagang pagsubok, panibagong pagkikibaka. Pero buti na lang talaga hindi tayo pinapabayaan ni Lord. Grabe, nung pag-uwi nga dito ni mama, hindi niya alam kung saan sila titira. At buti na lang talaga, mabuti si Lord, magaling si Lord, grabe. Kapag si Lord ang gumawa ng way, walang imposible. At alam ko, ngayong taon na ito, ang daming gustong ma-permanent sa public school. At tulad nyo rin po si mama noon. And praise God, na permanent po siya sa public school. At dahil doon, nagkaroon sila ng pagkakataon na makabili ng bahay. At grabe, nung nabili nga yung bahay, syempre marami pang aayusin. Maraming pagsubok rin ang dumaan. At syempre, pinapaaral pa ako ni mama sa college. Grabe, tandang-tanda ko pa yung mga panahong napuputol yung kuryente namin. Minsan, nauubos yung bigas. Pare-parehas kaming magtitipid ng pagkain at baon. Masasabi mo talagang kailangan magsakripisyo at magtiis. At natatandaan ko pa kapag New Year, minsan konti lang ang handa. Minsan nga yung mga handa namin galing pa sa ibang bahay at ilalagay namin sa mesa para may dagdag. At minsan nga hindi pa maiwasan ng pag-utang para may handa na prutas at pagkain. Alam nyo bang hindi ako nahihiyang i-share sa inyo to? Dahil sa totoo lang, bawat pinagdadaanan natin sa buhay natin, pampaganda ng kwento natin yan. Pampatibay yan at pampatatag. Ito yung magsisilbing mga patunay kung paano kabuti si Lord. At lagi mong tatandaan kung gusto mo ng pagbabago sa buhay mo, mag-uumpisa talaga yan sa'yo. Bakit ko nasasabi yung mga yan? Kasi ginawa po namin yan. At ngayon ko talaga masasabing malayo na. Umuusad na tayo. And all glory belongs to God. At ito lang po sasabihin ko sa inyo ha, hindi porket kay Lord ka, perfecto na ang buhay mo. Pero iba kasi kapag kasama mo si Lord, mas magaan, mas may peace. At kung minsan, baka nagtataka ka kung bakit parang paulit-ulit ang buhay, walang pagbabago. Tinatanong mo ang sarili mo, ano kaya ang mali? Ano ang kulang? O ano ang dapat gawin? Kapatid, it's time to call God. At ngayong New Year na ito, walang kwenta yung mga plano natin kung hindi siya ang uunahin natin. Alam nyo, wala akong ibang pinagdarasal. Kapag nakikita nyo akong masaya, gusto ko masaya rin kayo. Maging masaya tayo para sa isa't isa. Dahil hindi natin alam lahat ng pinagdaanan ng bawat isa at lahat ng pagsusumikap. At yung pagsusumikap mong yan, samahan mo ng dasal at tiwala kay Lord. O diba, sabi ko, hindi seryoso itong vlog na to, pero naging seryoso pa rin. At ito na nga, thank you Lord po talaga dahil ang dami talagang answered prayer ngayong 2025. Thank you, Lord, for sustaining us. Thank you, Lord, for all the blessings, love, grace, and protection. Thank you for guiding us kahit sa mga simpleng bagay, sa mga malalaking pangarap, at sa bawat hakbang. And now, as we step into 2026, let's keep our hearts grateful, our eyes focused on the Lord, and our minds full of hope. Here's to more growth, more love, more laughter, and more answered prayers. Happy New Year, everyone! Let's welcome 2026 with joy and faith.